Halikayo't lumapit sa akin. Mayroon akong ikukwento, isang salaysay na nagmula pa sa panahong matagal nang lumipas. Isang kwento kung bakit kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroon pa ring liwanag. Kaya makinig kayong mabuti ha, dadalhin ko kayo sa isang kwentong hinabi mula sa pag-ibig, sa pighati at sa walang katapusang pagsisisi. Isang kwentong alam niyo ba, nakasulat mismo sa mga bituin. Noong unang-unang panahon kasi, bago pa man natin siya nakilala bilang tanglaw sa gabi, ang buwan ay isa munang hari. Oo, isang haring naglalakad kasama natin dito sa lupa. At dito magsisimula ang lahat. Isipin niyo yon mga apo ko, isang hari na nasa kanya na ang lahat, pero walang kagalakan sa puso. Ganyan si Haring Buwan, napakamakapangyarihan, pero ni minsan di mo makikitaan ng ngiti. Marami ng prinsesa ang ipinakilala sa kanya, pero ang puso niya, naku, nananatiling parang bato sa lamig. At sa di kalayuan, doon naman nakatira si Aurora. Kung gaano kadilim at kalamig ang pagkatao ng hari, siya namang kabaliktaran ni Aurora. Ang kanyang kabaitan, yan ang usap-usapan sa buong nayon. Ngayon, dito magtatagpo ang landas ng dilim at ng liwanag. At dito rin magsisimula ang isang pag-ibig na ipinilit. Isang pag-ibig na ang naging bunga ay habang buhay na kalungkutan. At ito na nga ang mapait na katotohanang hinarap ni Aurora. Wala siyang pagpipilian. Ang pag-ibig na dapat sana'y malaya, naging isang banta. Dahil sa takot para sa kanyang mga magulang, wala siyang ibang nagawa kundi ang pumayag. Napakagandang regalo, hindi ba? Bawat isang hiyas kumikinang. Pero para kay Aurora, ang kinang na yon ay anino lang ng kanyang pagkakakulong. Napakaganda sa paningin, pero sa totoo lang, isa itong tanikala sa kanyang damdamin. Hay, hindi naging masaya ang buhay ni Aurora sa palasyo. Ang tahanan na dapat sana'y pugad ng pagmamahal, naging isa lang gintong hawla. At yung bugnutin at malakas na boses ng hari, palagi itong paaalala sa kanya ng kanyang sinapit. Kaya naman, palagi niyang hinahanap ang daan palabas. Ayan, dadako na tayo sa pinakasukdulan ng kanilang kwento. Isang gabi ng matinding galit at kalungkutan na magpapabago sa anyo ng kalangitan magpakailanman. At yun na ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang sampal na yon, hindi lang pisikal na sakit ang dinala, kundi ang tuluyang pagdurog sa puso ni Aurora. Sa sandaling yon, alam niya sa sarili niya, hindi na siya babalik pa. At doon, habang hinahabol siya ng hari, nagmamakaawa, may nangyaring di inaasahan. Yung pulseras, alam nyo, yung mismong simbolo ng pilit nilang pagsasama, bigla na lang napigtal. At ang mga nagniningning na bato, nako, tumalsik, kumalat sa lupa, parang yung pagsasama nilang nawasak na rin. At dito, mga apo, dito isinilang ang mga bituin. Bawat isa ay piraso ng sirang pulseras. Isang paalala ng kanyang matinding pagsisisi. At si Haring Buwan, nanatili siya sa langit, nagbabantay. Palaging umaasa na balang araw, makikita ni Aurora ang mga kumikinang na bato at maaalala siyang bumalik. Pero, alam niyo ba, ang bawat bituin pala ay pwedeng maglaman ng higit sa isang kwento? Halikayo't pakinggan natin ang isa pang alamat, isang ibang-ibang salaysay mula naman sa mga isla ng Kabisayaan. Sa kwentong ito, hindi isang mortal na hari ang bida, kundi isang napakamakatangyarihang Diyos. At ang pinagmula ng lahat, hindi pagsisisi, kundi puot at paghimimagsik sa loob mismo ng isang pamilya. Tingnan ninyo ang laki ng pagkakaiba. Dito, ang araw, buwan at mga bituin isinilang mula sa kidlat ng isang galit na ama. Ang ginintuang siliadlaw at tansong silibulan, tinunaw at naging araw at buwan. Pero ang pinakamasaklap ang sinapit ni Lisuga na may katawang pilak. Siya na hindi naman kasama sa nag-alsa. Nadurog siya sa gitna ng gulo at isinaboy sa langit. At sila ang naging mga bituin. Oh, kita nyo? Sa isang banda, si Haring Buwan, isang mortal na naging bilanggo ng sarili niyang pagsisisi. At sa kabila, si Kaptan, isang Diyos na ang kapangyarihan ay ipinakita sa pamamagitan ng parusa. Pareho silang lumikha ng kinang sa langit, pero galing sa magkaibang damdamin. Ang isa mula sa pigati at ang isa mula sa puot.
Kung susumahin natin, ang buwan para sa isa ay ang nagsisising si Haring Buwan. Para sa iba, ito ang pinarusahang silibulan. At ang mga bituin na mga hiyas ng isang sirang pag-ibig ay siya namang mga piraso ng dinurog na katawan ng inosenteng silisuga. Hay, dalawang kwento para sa isang kalangitan na tinitingala natin. So, ano ba talaga ang sinasabi sa atin ng mga kwentong ito? Ano kayang aral ang itinatago sa likod ng kinang ng mga bituin at liwanag ng buwan? Alam nyo, mapapansin natin na may mga temang paulit-ulit na lumalabas. Mga Diyos na nagagalit, mga haring nagsisi, mga makapangyarihang nilalang na may damdamin tulad din ng sa atin. At ang paglikha, madalas nagmumula sa sakit at pagkawasak. Ang mga kwentong ito ay salamin, hindi lang ng buhay ng tao, kundi ng kahalagahan ng pamilya at damdamin sa ating kultura. At ito, mga apo ko, ito ang pinakapuso ng ating kwento. Obsesyon man yan ng isang hari o puot ng isang Diyos, iisa lang ang ipinapakita. Yung kapangyarihang hindi ginagamitan ng pangunawa ay laging nakakasira. Ang ginawa ni Haring Buwan ay isang paalala na ang pag-ibig, kapag ipinipit, nagiging lason. At ang galit ni Kaptan, hayon, nag-iwan sa langit ng mga bituing alalaan ng isang pamilyang nawasak. Ang langit ba para sa inyo ay isang alaala ng pagsisisi ng isang hari? O isang larawan ng galit at katarungan ng isang Diyos? Ano man ang inyong makita, naway maalala ninyo ang mga aral na dala ng kanilang liwanag.